Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 3, Week 7. Ang pagsasagawa ng mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan ay tanda ng pagiging malinis. Magbigay ng mga salita na maiuugnay mo sa mga salita sa bawat bilang. Tahanan, pamilya, kagamitan, malinis, maayos. Tingnan at suriing mabuti ang larawan na nagpapakita ng dalawang magkaibang kalagayan sa loob ng tahanan. Ipahayag ang iyong saloobin at opinyon tungkol dito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Hanay A, Hanay B. Ano ang iyong mararamdaman kung ang iyong tahanan ay katulad ng nasa unang larawan? Ano naman ang iyong mararamdaman kung ang iyong tahanan ay katulad ng nasa ikalawang larawan? Saan mo mas nanaising mamalagi o manirahan? Bakit? Ang tahanan ay isang lugar kung saan nakatira ang mga miyembro ng pamilya. Isang biyayang maituturing ang pagkakaroon nito sapagkat nagbibigay ito ng silong at kalimitang naglalaman ng mga kagamitang kailangan upang maayos na makapamuhay ang isang tao. Nagsisilbi rin itong pahingahan at lugar para sa iba pang gawaing nakakapagpasaya sa atin sapagkat dito madalas namamalagi ang pamilya. Mahalagang mapanatili itong malinis at maayos. Masasabing malinis ang isang tahanan kung ito ay hindi madumi, maalikabok at ligtas sa mga panganib na mikrobyo na maaaring makapagdulot ng sakit sa naninirahan dito. Masasabi namang maayos ang isang tahanan kung ang mga kagamitan dito ay hindi nakakalat, bagkus ay nasa tama o angkop na lagayan nito. Ang pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan ay nakakatulong upang ang naninirahan dito ay makapamuhay ng maayos, makaramdam ng ginhawa at kaligtasan. Tukuyin ang salitang pinapahiwatig ng mga parirala. Kawalan ng dumi sa isang bagay o lugar. Malinis. Tama o naaayon ang paraan ng pagkakalagay ng mga bagay o kagamitan. Maayos. Kaugnay na paksa bilang isa, kahalagahan sa pamilya ng malinis at maayos na tahanan. Alalahanin ang kasalukuyang kalagayan at itsura ng loob at labas ng inyong tahanan. Punan ang chart. Sa unang kolum, bahagi ng tahanan. Sala, silid-tulugan, kusina, palikuran, bakuran o labas ng tahanan, iba pa. Ikalawang kolum, malinis at maayos ba ito? Oo o hindi. Ikatlong kolum, ano-ano ang mga nakikita mo dito na naging batayan ng iyong sagot. Masasabi mo bang malinis at maayos ang kabuuan ng inyong tahanan? Bakit? Paano pinanatili ng iyong pamilya ang kalinisan at kaayusan sa inyong tahanan? Mahalaga ba ang pagkakaroon ng malinis at maayos na tahanan? Bakit? Sa iyong palagay, ano-ano ang maaaring mangyari at maramdaman ng isang pamilyang naninirahan sa isang malinis at maayos na tahanan? Isulat ang iyong sagot sa nakalaang kahon sa kanang bahagi ng larawan. Maaari ring tanungin ang iyong kapamilya
kung ano ang kanilang mararamdaman o maiisip kung malinis at maayos ang inyong tahanan. Ang bawat pamilya na nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ay magtatamasa ng mabubuting epekto nito. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Malusog na kaisipan at pangangatawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng malinis at maayos na tahanan ay may mabuting epekto sa mental na kalusugan ng isang tao. Maiiwasan ang mental stress na dulot ng makalat at maduming kapaligiran sapagkat nakakawala ito ng focus ng isang tao. Gayon din, kapag malinis ang mga kagamitan at lugar sa inyong tahanan, makaiiwas kayo sa maraming bakterya o mikrobyo na maaaring magdulot ng impeksyon o karamdaman sa katawan ng tao. Magiging ligtas ding langhapin ang hangin sapagkat malinis ito. Maiiwasan din ang pagkakaroon ng alerhiya dahil sa alikabok, flu at iba pa. Kaligtasan. Bababa ang posibilidad ng aksidente sa loob at labas ng bahay kung mapananatili itong malinis at maayos. Maiiwasan ang pagkadula sa sahig dahil sa lumot o dumi na maaaring magdulot ng fracture o bali sa buto. Gayon din ang pagkasugat dahil sa matutulis na bagay na nakakalat sa mga daan o lugar kung saan madalas madadaanan ng tao. Ang mga kagamitang nakatabi sa mataas na lugar ay hindi rin basta-basta mahuhulog at makakapinsala kung maayos ang pagkakasalansan ng mga ito sa lagayan. Maayos na ugnayan ng mga kasapi ng pamilya. Ang pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan ay tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Sa pamamagitan ng gawaing ito, nagtutulungan at lalong nagkakaisa ang bawat isa kung kaya't nagiging maayos ang ugnayan sa pagitan ng bawat miyembro. Ang sama-samang paggawa upang maging maayos ang tahanan ay magdudulot din ng mabuting pakiramdam sa bawat isa. Ang pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan ay hindi lamang makatutulong sa kapaligiran ng iyong tinitirahan, magbibigay rin ito ng pagkakataon upang lalong mapaunlad ang ugnayan ng iyong pamilya. Hinihikayat nitong mapahalagahan mo ang iyong kalusugan at kaligtasan, kasabay ng pagpapahalaga rin sa ugnayan sa pamilya. Ayon sa iyong naging sagot sa gawain sa pagproseso ng pag-unawa paksa bilang isa, anong bahagi ng inyong tahanan ang sa iyong palagay dapat bigyan ng agarang pansin? Alin ang mga lugar na nais mong gawing prioridad sa paglilinis at pagsasaayos? Maaaring hingin mo ang opinyon ng iyong pamilya tungkol dito. Sa unang column, lugar na prioridad, linisin at ayusin. Sa ikalawang column, mga nais linisin at ayusin dito. Kaugnay na paksa bilang 2, mga paraan upang mapanatiling malinis at maayos ang tahanan. Ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng ilan sa mga gawain upang mapanatiling malinis at maayos ang isang tahanan. Isulat sa katabing patlang kung anong gawain ang ipinapakita dito. Paghuhugas ng mga pinggan o pinagkainan. Pagpupunas. Paglalampaso. Pagtitiklop ng mga damit. Gaano mo kadalas ginagawa ang mga nasa larawan? Ginagawa mo ba ito ng tama at maayos? Bakit?
Mayroon na ba kayong takdang gawain sa tahanan upang mapanatiling malinis at maayos ito? Ano-ano ang mga gawain na nakaatang sa iyo at sa iba pang kasapi ng iyong pamilya? Isulat ito at pagkatapos ay tayain kung gaano kadalas itong nagagawa at natatapos. Para sa unang kolum, kasapi ng pamilya, halimbawa ako. Ikalawang kolum, tungkulin, pagwawalis ng sahig sa loob ng bahay tuwing hapon. Gaano kadalas itong nagagawa? Palaging nagagawa, minsan lamang hindi nagagawa. Ano ang iyong natuklasan sa pagsasagawa ng gawain? Paano mo mapananatili o lalong mahihikayat ang iyong pamilya na magkaisa sa paglilinis at pag-aayos ng tahanan? Ayon kay Marie Kondo, isang Hapones na dalubhasa at consultant sa pag-oorganisa ng mga kagamitan sa tahanan, mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod sa paglilinis at pag-aayos ng tahanan. Simulan ng pag-aayos sa pamamagitan ng pagtatapon o pag-alis sa mga kagamitan na hindi na kailangan. Piliin lamang ang mga kagamitan at bagay na mayroong pakinabang at ilagay ito sa angkop na lagayan ng maayos. Iwasan ang pagtatabi ng mga bagay na sira na at hindi na kailanman maisasaayos. O kaya naman, iyong sa palagay ay hindi na magagamit pa sa susunod na mga pagkakataon. Ang mga maayos pa na kagamitan na hindi mo na kailangan ay maaari mo pang ibahagi sa ibang nangangailangan nito. Sa tulong at gabay ng iyong magulang, maaari mo itong magawa upang maghatid din ng saya sa ibang tao. Sa pagsasagawa nito, mas magkakaroon ng kaginhawaan at ang mga lugar na dating pinaglalagyan ng mga gamit na naitapon at naipamigay ay magagamit sa ibang mahalagang layunin. Magsaayos ng mga kagamitan ayon sa kanilang klase o klasifikasyon, hindi lugar. Ang pagsasaayos ng kagamitan ay maaaring hindi matapos agad sa isang araw. Upang maging madali at maayos ang gawain, pumili ng isa munang klase ng kagamitan na pagtutuunan mo ng pansin sa takdang oras at araw. Halimbawa, sa unang araw ay mga libro, sa ikalawang araw ay mga damit, ikatlong araw ay mga laruan, at iba pa. Ang pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan ay dapat mo nang simulan upang maging maayos rin ang iyong buhay. Kung hindi man maayos sa kagamitan ang ilan mong kasama sa tahanan, ipagpatuloy pa rin ang iyong mabuting nasimulan na gawain. Pagdaan ng panahon, makikita rin nila ang magandang dulot nito at unti-unti ay mahikayat mo silang maging malinis at maayos rin sa lahat ng pagkakataon. Gumawa ng plano ng paglilinis at pag-aayos ng tahanan na kayang gawin sa loob ng isang araw. Maaari mo itong kasama ang iyong kapamilya. Tanungin ng bawat kasapi kung paano sila makakatulong upang mas maging madali ang gawain. Miyembro ng pamilya, halimbawa panganay na kapatid, gawain at klase o uri ng kagamitan na lilinisin o aayusin, paglilinis at pag-aayos ng higaan, lugar sa tahanan, kwarto o silid tulugan. Para sa ika-4 na araw. Sa kabuuan, ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat nakaisa sa pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan. Marapat na ito ay gawin sapagkat makakatulong ito upang mapanatiling malusog, ligtas at may maayos na ugnayan ng bawat isa. Bilang isang bata, mahalagang matutunan ang mga paraan sa paglilinis at pag-aayos ng tahanan upang sa paglaki ay mapanatili ang mabuting gawin na ito. Bumuo ng mahalagang kaisipan na natutunan mo sa aralin.
gamit ang mga salita sa ibaba. Ipahayag ang natutunan sa pamamagitan ng pagbuo ng 1 hanggang 2 pangungusap. Tahanan, pamilya. Kagamitan, malinis, maayos. Basahin at suriin ang mga pahayag. Isulat ang tisapat lang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad nito at M naman kung mali. Ang tahanan ay nagsisilbing pahingahan at lugar para sa iba pang gawaing ng pamilya. T. Masasabing malinis ang isang tahanan kung ang bawat kagamitan dito ay matatagpuan sa angkop nitong lagayan. M. Masasabing maayos ang isang tahanan kung ito ay ligtas sa mga mapanganib na mikrobyo na nakakapagdulot ng sakit. M. Naiiwasan ng mental stress kung malinis at maayos ang tahanan. T. Nakatutulong sa ugnayan ng pamilya ang pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan. T. Paano makatutulong ang pagtatapon o pag-alis ng ilang kagamitan sa tahanan sa pagpapanatiling malinis at maayos ito? Isagawa ang planong paglilinis at pag-aayos ng inyong tahanan pagkatapos ng itinakdang araw, gayahin kung nagawa ito o hindi.